In this vlog mga sir, pag-uusapan natin kung paano nyo malalaman na palitin na yung brake pads nyo, yung mga ganitong klase ng brake pads, nang hindi nyo tinatanggal yung brake sa motor nyo. Let's go! So as you can see here mga sir, dito sa aking table, meron akong brake pads. So ito ay isang set ng brake pads. Di ako sure kung pangharap or panglikod to ni NMAX. Gusto ko lang i-discuss sa inyo yung common na hindi alam ng mga bagong motorista. Paano malalaman na palitin na yung brake pads nila. Alam nyo ba kung para saan tong guhit na to? Bigyan ko kayo ng 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. Kung tama ka, thumbs up mo naman tong video na to. Kung hindi mo pa alam, ituturo ko siya sa'yo. So yung guhit na yan, ang purpose niyan is yan yung tinatawag natin na wear indicators. Ang purpose niyan is para kahit hindi mo natanggalin yung brake pad sa motor mo, titignan mo pa lang dito sa letter U, para kasing letter U yan eh. Okay? Pag yan, umabot na dun sa halos maubos na yung letter U niya, dun pa lang makikita mo na palitin na yung brake pads nyo. Tingnan nyo ha, pagtatabihin ko to para makita nyo. So ito, makikita nyo, lapit natin ha. Yan. So kapag yung ating brake pads, ito bagong-bago pa to. Ibig sabihin yan yung letter U niya halos di pa maubos. Ang point natin dito is dapat hindi ka aabot dun sa edge ng letter U mo. So yan, kapag nakakabit siya sa motor, ganyan pa lang makikita mo na makapal pa yung brake pads natin mga sir. Hindi mo siya kailangan tanggalin, sisipatin mo lang yung letter U na yan. Yung tinatawag natin na wear indicator. Yun lang. Yun. So, itong vlog talaga na to is a Freedom Friday vlog mga sir. Yung vlog na to is about inspiration. Kasi, alam nyo naman na ang panahon natin ngayon is very gloomy dahil sa virus, tapos may bagyo pa mga sir. Gusto ko lang i-share sa inyo dahil kanina umaga pagkagising ko, nakita ko yung brake pads na yun. Wala akong maisip na i-vlog, pero sometimes sa buhay, katulad nung brake pad, pagkakita ko sa kanya, sabi ko, baby, sa asawa ko, alam mo ba kung anong ibig sabihin ng mga guhit na to sa brake pads na to? Sabi niya, hindi niya daw alam. Para sa friction, sabi niya, para sa friction ba yan? So sabi ko, hindi. Para mas makapit daw, sabi niya. So sabi ko, hindi. Ang purpose niyan is para sa wear indicator. Ngayon, kaya ko siya shinare sa inyo kasi marami sa atin yung hindi nakakaalam na yung guhit nga na yun sa brake pads, kahit sa kotse or sa motor, ang purpose talaga nun is para malaman mo na palitin na yung brake pads mo. Pero ang gusto ko talagang i-share sa inyo is yung tinatawag kong find something or find someone na nasa bahay mo lang, kalapit mo lang, na pwede maging inspirasyon para gawin mo yung dapat mong gawin today. Katulad nun, kanina, since hindi tayo makapag-motovlog, hindi ako makalabas dahil sa ulan na to, pero I find something na pwede kong i-share sa inyo. Something that will spark the inspiration to start something new or to do what you want to do. Kasi marami tayong tinatawag na mga procrastination. Tagalogin natin yun. Pag sinabi kasi natin procrastination, yun yung mga bagay na sasabihin mo bukas na lang, mamaya na lang, kasi iniisip mo pwede namang ipagpabukas. Wala kang maisip na idea today, tinatamad ka today. So ang reason kung bakit tayo minsan hindi makapagsimula at di natin matapos yung trabaho natin is due to those kinds of things. Procrastination. Alam ko mga sir na marami tayong excuses, marami tayong rason, lalo na sa mga panahon na to na tinatamad tayo magtrabaho, tinatamad tayo na gusto nating gawin yung mga dapat nating gawin, tinatamad tayong mag-start, yung mga gusto nating simulan na bagong idea, sasabihin natin na pagkatapos na lang ng virus, pagkatapos na lang ng bagyo, and so on. Ang gusto ko lang i-impart sa inyo, katulad nung para sa video na to, is find something na pwede mong i-share. Find something na pwede mag-spark ulit ng inspirasyon sa'yo na even though meron tayong crisis na ngayon, meron ka naman sigurong dapat gawin, meron ka naman dapat mga bagay na nasisimulan ngayon na naghihintay ka ng tamang time, pero actually yung tamang time na yun, hindi yung darating sa'yo kung hindi mo sisimulan. Maaaring nag-iisip ka ng bagong business na sisimulan mo. Why not, habang hindi pa tayo nakakapagbukas ng mga establishment, sinusulat mo na sa papel yung mga kailangan mong bilhin, mga kailangan mong simulan, mga kailangan mong paperwork na tapusin. So, hindi ibig sabihin na
may crisis tayo ngayon na hindi ka na magsisimula, di ba? Doon naman sa mga gustong mag-start na mag-vlog, sasabihin nila, hindi pa ako nakakabili ng camera, hindi pa ako nakakabili ng bagong ganito, hindi pa ako nakakabili ng bagong motor para makapag-motovlog. Those are just plain excuses. Pero naiintindihan ko, lahat tayo may kanya-kanyang rason. Pero sabi nga nila, just do it mga sir. Just do it. Sa sir natin na nanonood ng vlog natin na to, sa sir, sa kasamam natin na nakaka-appreciate ng mga ganitong motivational video, maraming salamat sa inyo. Gusto ko lang i-impart sa inyo na hindi darating ang God's perfect timing sa inyo kung hindi nyo naman sisimulan. Simulan mo mga sir, simulan mo lang. Magtiwala ka na mayroon ka mga kapamilya, mga kaibigan na nagtitiwala kaya mong tapusin lahat ng kaya mong tapusin, makamit lahat ng gusto mong makamit. Simulan mo lang sir. Napansin nyo na wala na yung jacket ko mga sir kasi nag-brown out na. Pero that would not stop me from uploading this video, from editing this video. Walang circumstances, walang excuses, walang reasons. Just do it. Simulan mo kung ano yung gusto mong gawin. Dapat walang kahit anong obstacle ang makakapigil sa'yo. Tingin lang sa langit, tingin lang sa goal mga sir. Dire-diretso lang tayo. Tuloy lang. Kunin mo lang yung gusto mong makamit. Susuportahan ka ng pamilya mo. Susuportahan ka ng mga kaibigan mong naniniwala sa'yo. Maniwala ka sa akin. Kinun ko lang yung aking emergency power gamit yung solar. So meron na ulit kami ilaw dito. So kahit na walang nagtitiwala sa'yo, magtiwala ka lang sa sarili mo. Kaya mong simulan yung dapat mong simulan. Pero kung meron mga naniniwala, mas maganda yun, mas mapupush kang i-pursue yung dapat mong gawin mga sir. You know, brown out sa kanila, sa amin hindi. Katulad niyang solar, pinush ko lang yan sarili ko lang decision yan. Pero kung wala yung solar ngayon at brown out, o di hindi ako makakapag-edit mga sir. So meron akong kuryente para sa desktop computer ko. So yun nga, just do it. Kung ano yung gusto mong gawin, simulan mo lang. Magtiwala ka lang sa sarili mo mga sir at siguradong may patutunguhan yung investment mo. O kaya yung investment mo sa sarili mo. Diba? Katulad lang nitong vlog na to mga sir. Nahanap ko lang yung brake pad. Tapos naalala ko Friday pala ngayon. So yun ang ibig sabihin. Doon nag-spark yung inspiration ko to start my day. Na kailangan ko palang mag-vlog today. Kasi naisip ko na may mga tao pala akong na-influence regarding the Freedom Friday vlogs. Huwag kayong masyadong perfectionist. Okay, huwag nyo hintayin yung perfect time na perfect money, perfect plan. Hindi yun mangyayari. Magsimula kayo, tapos dun nyo na lang ayusin during the process, mga sir. So, yun lang mga sir. Sana may natutunan na naman kayong bago sa vlog na to. Happy Freedom Friday sa inyo, mga sir. Yes, sir. Bye!